Ngayon po ay ang ikahuling linggo sa karaniwang panahon, Solemnity of the Christ the King. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Jerome Marquez, SVD. Makiisa po tayong lahat sa Mission Mass. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Dakilang kapistahan ng Kristong Hari, Hari ng ating puso, Hari ng ating buhay. Halina at ating isuko ang ating mga puso sa natatanging ating Hari. Ikaw ang aming pinupuri at ikinadarangal. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Nasa iyo ang kapatawaran. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. May alok ang bagong buhay. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama tayong magpuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinanulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesu Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Tugon, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako ng kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Tugon, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Tugon, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Pagpalain dumarating sa ngalan ng Poon natin, paghahari kanyang angkin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtam, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay
na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Pagbati po ng dakilang kapistahan ng Christ the King ni Kristong Hari. Napakaganda ng kapistahan ito sapagkat sinasambulat ng ating pananampalataya na si Jesus ang hari ng sanlibutan at hari ng ating puso. Maitanong ko lamang, sino naman kaya ang laman ng puso ng ating haring si Jesus? Alam niyo, maganda yan sapagkat kung ang laman ng puso ang siyang nagbibigay ng katotohanan ito'y magmahal, mahabag, at kanino nakatingin ang isang tao. Kung alam natin kung ano o kung sino ang laman ng puso, alam natin kung paano tayo mapapalapit sa Kanya at paano natin sa magiging kaisa sapagkat yun ang mahalaga sa Kanya. Kaya kung ay tatanong mo ay si Hesu Kristo sa Matthew 25, verse 31 to 46, ipinakilala ni Jesus kung sino ang laman ng puso ng isang hari at ang haring si Jesus. Ang sabi niya, ang mga nagugutom, nauuhaw, ang mga dayuhan, ang mga nakahubad, ang mga bilanggo, ang mga may sakit. Sapagkat kung ano ang gawin mong pagtulong o pangangalaga sa kanila, ay ginawa mo na rin sa akin. Whatever you do to the least of my brothers, you did it for me. Sa madaling salita, doon sa mga nangangailangan, doon sa mga maralita, mahihirap, doon sa mga mahihina, naroon ang puso ni Jesus. Kaya't ang hamon niya sa kanyang mga alagad, ang pagkalooban ng habag at ng tulong ang mga taong ito. At kung ito ang ating ginagawa, si Jesus ang hari ng ating puso. So paano natin mapapakita na siya ang hari? Una, may relasyon ba tayo, ugnayan sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, sa mga mahihina? Sapagkat kung wala tayong kaugnayan sa kanila, wala rin tayong kaugnayan kay Kristo. Sapagkat kung ang kaugnayan lang natin ay sa mga may kaya, malalakas, nakapagbibigay ng pangangailangan natin, hindi ito ang naging sukatan ng laman at hamon ni Jesus sa atin. Kung yung may pera lang ang may relasyon ka, yung nasa posisyon lamang, ang hinamon sa atin ni Jesus ay yung walang maipapakitang lakas sa lipunan o yaman. Naalala ko lamang yung kamag-anak ko na dinala ako sa isang facility sa Amerika kung saan napakaganda ng social security. No? Kung may sakit ka, aalagaan ka ng gobyerno, babayaran niya yung pangangailangan mo, may medical attention ka. Sa atin wala eh. Pero sinamahan niya akong bisitahin yung isang tao na bagamat inaalagaan ng social facility, pero nasa isang sulok ng madilim, walang bisita, walang masyadong naging kaibigan, dulot ng kanyang naging ugali. At yun pala yung hindi kayang bayaran at gawin ng Social Security. Kahit na merong nurse, may doktor, hindi mo kayang bayaran ang pagpapahalaga ng isang tao. Alam mo kapag ang isang tao ay nababayaran lamang o ang isang tao ay likas na nagmamalasakit sa iyo. At doon ko naman pinupuri yung kamag-anak ko na nagbigay ng atensyon sa taong itong walang bumibisita, walang nangangalaga para mag-alala kung kumusta na siya. Kung meron tayong relasyon sa mga taong ito na hindi makapagsusukli, ipinapakita natin kung sino ang ating hari. Pangalawa, kung si Jesus ang ating hari, siguro sinasabi rin ito na, sino nga ba ang kaibigan mo? May kaibigan ka bang mahirap? May kaibigan ka bang may sakit? May kaibigan ka pang naapi?
may kaibigan ka bang walang boses at lakas sa lipunan? Sapagkat kapag sila ang kaibigan mo, hindi lamang ito dahil sila yung laman din ng puso mo upang pangalagaan, isipin mo, magpapasko na, meron kaya siyang kakainin, meron kaya silang, paano lang itatawid ang maghapon. Alam mo na kapag ang isang tao ay tinuring mong kaibigan, handa ka rin maglatag ng oras at panahon at mag-aksaya ng iyong atensyon para sa kanila. And that is friendship. At kung sino ang ating mga kaibigan, ipinapakilala na rin yan kung anong uri tayo ng pagkatao. Kaya naalala ko rin yung pinsan ko naman doon sa Los Angeles na sabi ko, gusto kong makilala ang mga kaibigan mo. At sabi niya, nagvo-volunteer daw siya sa isang community ng mga Jewish na nangangalaga ng mga homeless. So isang araw sumama ako sa kanya, agang-aga kami, ang lamig-lamig pa sa LA. Tapos inayos kasama yung ilang mga taong volunteers din ng isang Jewish synagogue, pero siya ay Catholic. Pero handa siyang tanggapin kung sinong minamahal ng mga Hudyo, mga homeless. So, inayos niya yung table, naglagay ng tent, ninihila, ang daming mga goods, veggies, donation, sinosort out yung mga bulok at yung mga hindi, mga foodies, namimigay, may medical, may dental, tapos nakapila yung mga homeless, tapos nung nagsimula na, naglakad, dala yung mga tray nila, naglalagay kami ng mga gulay, etc. Halos ang dami-dami. Pero yung kahuli-ulihan, medyo mabigat at may anak sabi sa akin, pwede bang tulungan mong ihatid yung gamit na ito sa kanya, may dadalhin siya. Paglabas ko ng compound, sabi niya, kindly bring it to my car. So yung homeless pala sa LA, my car. Pero kanya-kanyang context ng mga maharalita sa atin, sigurado yung homeless, hindi car. Kariton ang dala niya. Pero doon sa kanyang car, doon ko binigay yung donasyon. Buti pa siya may car. Pero yun yung homeless ng LA. Pero ang punto, tinuring siyang kaibigan ng pinsan ko. Ngayon, pagdating ko dun sa nanood ako ng NBA Lakers versus Clippers, first time. Parang Hinebra ang dating. Pero sa labas ng crypto arena, may ilang mga kaibigan yung pinsan ko. Binabati siya, mga kasama niya raw na volunteer. So, hindi lang yung nangangailangang homeless ang kanyang kaibigan. Ang mga naging kasama niya nagvo-volunteer ay naging kakilala, Pinoy siya, pero kilala niya iba't ibang mga lahi at nag-uusap sila at nakakitaan na may pag-iisa ang kanilang puso. Friendship that unites them is a friendship bonded by their love for the homeless. Ganun pala yung puso na meron ng hari. Puso para sa nangangailangan at maralita, pero puso rin bukas para yumakap sa ibang taong nangangailangan. Sino ang kaibigan mo? Na kanino rin ang puso mo? At kung ito'y tulad ng itinuro ni Jesus, walang duda, si Kristo ang ating hari. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Lumapit tayo sa ating Ama at ating ipahayag ang ating mga pangangailangan at ang ating katugunan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang patuloy na maging instrumento ng habag at pangangalinga sa mga kapwang nangangailangan ang ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa mundo. Hilingin natin ang pagtatapos ng anumang alitan sa pagitan ng mga bansa at ang pangunahin ay ang pangangailangan lalo digit
sa pangangailangan ng bawat kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa bawat pamilya ang manahan ay ang puso ni Jesus nagmamalasakitan sa loob ng tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagdasal natin ang mga kapwa natin, mga walang makain, walang matirhan at masilungan, mga may karamdaman, mga bilanggo, mga taong alam natin na nangangailangan ng kalinga at habag upang tayo makatugon sa kanilang pangangailangan at hindi sila mahusgahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinagdarasal din natin ng mga inilapit sa atin sa ating mission mass na mga kahilingan, sa mga pamilya, sa mga intention para sa paggaling sa mga karamdaman, pati ang mga pagdulog sa Diyos para sa kapayapaan ng mga taong pumanaw, kasama si Father Owie of Masses, SVD. At sa mga kahilingan inyong binubulong ngayon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos aming Ama, ipinakita mo sa amin ang kadakilaan ng iyong anak, ang aming hari. Nawa ay ang puso naming magbukas sa mga taong nangangailangan ng agapay at habag at paglilingkuran. Siyang katotohanan ng paglilingkod namin sa iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo ang ating hain, ikalugdan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ipagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan. Hinira mong tagapaghain ng lahat ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadali mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay ng tagapagbuklod. Siya ang gumaganap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakob sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusan naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan ng iyong dangal at kapayapaan. Kaisa na mga nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, pinaghati-hati ito, iniabot sa kanyang mga lagad at winika.
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawang ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli nagpasalamat sa iyo, Ama, at nagpuri. Pinigay ang kalis sa kanyang mga lagad at winika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Bago't walang hanggang tipan, ng aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Ginawa mo kaming marapat tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa kaysa ng banal na Espiritu. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa, si Francis, ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming namatay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay at lahat ng mga pumanaw. Maaari niyong sambitin ng taimtim ang mga pangalan ng mga pumanaw na inyong pinagdarasal. Kasama si Father Owie of Masses, si Nanita at Chodoro. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalot sa iyong buhay na walang wakas, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ng mga apostol at mga banal, si St. Arnold Johnson, na tumupad sa iyong kalooban upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Kristo ang anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y magkakapatid at may iisa tayong tinuturing na Ama. Halina, tawagin natin siya, sambitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa iyong kapanahunan na bubuhay ka at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo pong lahat. At sumain niyo rin. Magbatian tayo, peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang hari ng ating puso at buhay. Siya ang hari na nagbigay pagpapahalaga sa mga nagugutom, nauuhaw, mga walang saplot, mga bilanggo, mga may sakit at mga dayuhan. Mapapalang tinatawag sa piging ng ating haring si Kristo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibang di inaalintana mga hirap na dinaranas, sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisan niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susunod na linggo po natin ay mga panahon na ng Adviento, Advent. At ito ay nalalapit na ang Kapaskuhan. Kaya ituloy lang po natin na hinihikayat ko na tulungan nyo kaming ma-promote ang ating Mission Mass. Paki-share naman po ito at paki-like. Samantala, nagpapasalamat ang grupong ito ng Conversations with Father Jerome na siya nagpo-produce nito. Doon sa pamilya na siyang nagbigay sa amin ng kamerang ginagamit namin ngayon. Sa pangunguna ni Jojo Manley, na Tita Linda Manley, si Junjun Manley at ang kanyang asawa. At syempre doon sa lens kay June na taga New York, no. At maraming salamat dahil napakaganda ng quality ng kamerang ito. So salamat po. So at sa mga kaibigan nila na maaring tumulong din, no. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Yumuko kayo tanggapin ang pagpapala mula sa Diyos. Amang makapangyarihan, manahan ka upang ang iyong kabutihan ang siyang manguna sa puso ng bawat isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kristo, ang hari ng aming buhay, naway ang iyong inspirasyon ng magturo sa amin upang mangalaga ng kapwa naming nangangailangan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Espiritong banal, pukawin mo ang aming puso upang magliwanag at makilala kung kanino kami magbibigay ng aming tulong, habag at pagmamahal, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat, 10 ng inyong mga kahilingan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. na ipagdiwang natin ang kapistahan ng Kristong Hari, humayo at magkaroon ng puso sa kapwang nangangailangan. Salamat sa Diyos.